Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa the book of First Chronicles chapter 28 verse 1 to 3. Ito po ang nakasulat. Pinatawag ni Haring David sa Jerusalem ang lahat ng opisyal ng Israel. Ang mga opisyal ng mga lahi, ang mga komander ng bawat grupo ng mga sundalo na naglilingkod sa hari. Ang iba pang mga komander ng libo-libo at dandaang sundalo. Ang mga opisyal na mamahala sa lahat ng ari-arian at mga hayop ng hari at ang kanyang mga anak. Ang mga opisyal ng palasyo at mga makapangyarihang tao at ang lahat at ng mamahusay na sundalo. Nang nagtitipon sila, tumayo si David at sinabi, "Makinig kayo aking mga kapatid at tauhan. Gusto ko sanang magpatayo ng templo para paglagyan ng kahon ng kasunduan ng Panginoon na ating Diyos upang magkaroon ng tungtungan ang kanyang mga paa at makapagplano na ako para sa pagpatayo nito. Pero sinabi ng Diyos sa akin, hindi ikaw ang magpatayo ng templo para sa karangalan ng aking pangalan dahil isa kang sundalo at marami kang napatay." Yun lang po, maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po, ang aking ilalahad ay mula sa aklat ng unang mga kronika, kabanata 28, talata 4 hanggang 6. Subalit sa sambahayan ng aking ama, ako ang pinili ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, upang maghari sa bansang ito magpakailanman. Ang pinili niyang mangunguna ay si Judah at nagmula sa lipin nito ang pamilya ng aking ama. Sa amin namang pamilya, ako ang kanyang itinalaga para maging hari ng buong Israel. Binigyan niya ako ng maraming anak at mula sa kanila si Solomon ang pinili niya upang umupo sa trono ng Israel, ang kaharian ni Yahweh. Ang sabi niya sa akin, ang iyong anak na si Solomon ang magtatayo ng aking templo sapagkat siya ang pinili kong maging anak at ako naman magiging ama niya. Ito po ang salita mula sa ating Panginoon. Amen. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pambabasahin ngayon ay mula sa libro ng unang kronika, chapter 28, verses 7 to 9. At kung patuloy siyang susunod sa mga utos ko at tutuntunin gaya ng ginagawa niya ngayon, paghaharian ko ang kanyang angkan magpakailanman. Kaya ngayon, inuutusan ko kayo sa harap ng lahat ng Israelita, ang mga mamamayan ng Panginoon at sa presensya ng ating Diyos, na maingat niyong sundin ang lahat ng utos ng Panginoon na inyong Diyos. Kung gagawin niyo ito, patuloy na kayo ang magmamay-ari ng magandang lupain ito at ipamamana ninyo ito sa inyong mga angkan magpakailanman. At ikaw, Solomon na anak ko, kilalanin mo at paglingkuran ang Diyos ng iyong ama ng buong puso mo at isip, dahil nakikita ng Panginoon ang bawat puso ng tao at nalalaman niya ang ating layunin at pag-iisip. Kung dudulog ka sa Kanya, tutulungan ka niya, pero kung tatalikod ka sa Kanya, itatakwil ka niya magpakailanman. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay mula po sa unang Chronicle chapter 28 verse 10 to 12. Kaya pag-isipan mo itong mabuti. Pinili ka ng Panginoon upang ipatayo ang templo upang roon siya sambahin. Magpakatatag ka at gawin mo ang gawain ito. Pagkatapos, ibinigay ni David kay Solomon ang lahat ng plano sa pagpapatayo ng templo at ng mga balkonahin nito. Mga gusali, mga bodega, mga silid sa itaas, mga silid sa loob, at ang silid kung saan ang mga kasalanan ay pinapatawad. Ibinigay niya ang lahat ng plano na itinuro sa kanya ng Espiritu para sa pagpapatayo ng mga bakuran ng templo ng Panginoon. Sa lahat ng silid sa paligid nito, sa mga bodega ng templo ng Diyos, kasama na ang mga bodega para sa mga bagay na inihandog. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa First Chronicles chapter 28 verse 17 to 20. Sa mga malaking gintong tinidor, sa mga mangkuk at mga pitsel, sa mga platong ginto at pilak, at sa gintong altar na pagsusunugan ng insinso,
Tinuruan din ni David si Solomon kung paano gawin ang gintong kirubin na nakalukob ang mga pakpak at itaas ang kahon ng kasunduan ng Panginoon. Sinabi ni Haring David, ang mga planong ito ay isinulat ayon sa gabay ng Panginoon at tinuruan niya ako kung paano gawin ang lahat ng ito. Sinabi rin ni David sa anak niyang si Solomon, magpakatatag ka at magpakatapang. Simulan mo na ang pagpapagawa. Huwag kang matakot o manlupaypay dahil ang Panginoong Diyos, ang aking Diyos ay kasama mo. Hindi kanya iiwan o pababayaan hanggang sa matapos ang lahat ng gawain para sa templo ng Panginoon. Yun lang po, purihin ng Diyos. God bless. Good evening po. Ang aking pong Bible verse for today is from 1 Chronicles chapter 28 verses 16 to 18. Gayon din ang timbang ng ginto na ibabalot sa bawat mesa na pagpapatungan ng tinapay na handog, at ang pilak na gagamitin sa bawat mesang pilak. Itinakda rin niya ang timbang ng purong ginto na gagawing mga tinidor, mga palanggana, mga kopa, at mga gintong mangkok, gayon din ang pilak at gintong gagamitin sa mga mangkok. Itinakda rin niya ang timbang ng purong ginto para sa altar na sunugan ng insenso, pati ang plano at gintong gagamitin sa karwahe ng mga kerubin na ang mga pakpak ay tumatakip sa kaba ng tipan ni Yahweh. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. God bless! Hindi po isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat at purihin po ang Panginoon sapagkat sa kabila ng napakarami nating mga pagkukulang ay patuloy pa rin niya tayo binibigyan ng pabor. Ito ay makarinig tayo ng kanyang salita, ang ito ay tayo makapag-devotion. No? At ang itinalaga po sa atin ay ang 1 Chronicles chapter 28 verse 19 to 21. So, sabi po dito, sinabi ni David, ang lahat ng ito ay nasa plano na ginawa ayon sa utos ni Yahweh at siyang kailangang isagawa. Pagkatapos sinabi ni David sa kanyang anak na si Solomon, magpakatatag ka, lakasan mo ang iyong loob at gawin mo ito. Huwag kang matatakot ni panghinaan ng loob sapagkat ang Panginoong Yahweh na aking Diyos ay kasama mo, hindi kanya bibiguin, hindi kanya pababayaan, hanggat di mo natatapos ang lahat ng bagay na kailangan sa paglilingkod sa kanyang templo. Narito ang mga pangkat ng mga pari at mga libita na handa para sa lahat ng gawain sa templo ng Diyos. Narito rin ang mga eksperto manggagawa, ang buong bayan at ang kanilang mga pinuno na handang tumulong at sumunod sa iyo sa anumang oras. No? So, dito makikita po natin na talagang inabili na ni David kay Solomon at inihanda na niya ang lahat ng bagay. At ang napakaganda dito sa ginawa ni David, hindi lang yung mga bagay ang inihanda niya, kundi nandoon din na kinausap din niya yung mga namumuno, yung pamunuan, higit sa lahat, yung mga libita, na talagang sila yung mga naglilingkod na inalaw ng Panginoon na maglingkod. At dito makikita natin na binanggit din naman niya sa taong bayan, na bakit siya ang, kumbaga, hindi talaga siya itinalaga ng Lord na siya ang magtayo, kundi si Haring Solomon. At dito makikita natin na talagang napakaganda, talagang inihanda na ni David ang lahat ng kailangan ni Solomon, pero ibinilin pa rin kay Solomon na kailangan sumunod talaga siya. At dito ipinapakita rin na hindi lang rin si David yung nagplano o gumuhit ng templo, kundi yung mga plano ay galing din po ito sa Panginoon ayon do sa itsura at ano yung mga gagawin. So dito po natin makikita na talagang ang lahat ng bagay ay mula sa Panginoon yung ginagawa ni David. So purihin po ang Panginoon and God bless everyone.